Matapos ang sunod-sunod na salot na sumalanta sa Ehipto, sa wakas ay pinayagan ni Faraon ang mga Israelita na umalis. Isang malaking kaganapan ito, ang paglaya mula sa matagal na pagkaalipin. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang paglaya. Nang makarating sa hari ng Ehipto ang balita na tumakas na ang bayan, nagbago ang isip ni Faraon at ng kanyang mga opisyal tungkol sa kanila. Nagtanong sila sa isa't isa, "Ano itong ginawa natin? Pinakawalan natin ang mga Israelita at nawala ang kanilang paglilingkod sa atin." Ang pagkaalipin ng mga Israelita ay nagbigay sa Ehipto ng libreng lakas paggawa. Ang kanilang pag-alis ay nangahulugan ng malaking kawalan sa ekonomiya ng Ehipto. Ito ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng isip ni Faraon. Agad niyang ipinahanda ang kanyang karwahe at isinama ang kanyang hukbo. Kinuha niya ang 600 pinakamagaling na karwahe, kasama ang lahat ng iba pang karwahe ng Ehipto. Nagtalaga siya ng mga opisyal sa bawat isa sa kanila. Ang Panginoon ang nagpatigas sa puso ni Faraon na hari ng Ehipto. Kaya't hinabol niya ang mga Israelita. Ang mga Israelita naman ay buong tapang na nagmamartsa palabas ng lupain ng Ehipto. Ang paghabol na ito ay hindi lamang isang simpleng pagtugis. Ito ay isang malaking puwersa militar na pinamunuan mismo ng hari. Ang layunin ay malinaw. Ibalik ang mga Israelita sa pagkaalipin. Ang mga Israelita, sa kabilang banda, ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Nasa harapan nila ang dagat na pula, sa likuran nila ay ang humahabol na hukbo ng Ehipto. Sa magkabilang gilid naman ay mga disyerto at pulubundukin. Tila wala silang mapupuntahan. Ang kanilang pagtakas ay tila mauuwi sa kapahamakan. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa kanilang hanay. Sila ay sumigaw sa Panginoon dahil sa matinding takot. Sila ay nagreklamo kay Moises, sinasabing mas mabuti pa sanang namatay sila sa Ehipto kaysa sa disyerto. Ngunit si Moises ay nanalig sa Panginoon. Sinabi niya sa bayan na huwag matakot, manatiling nakatayo at makikita nila ang pagliligtas ng Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan at takot, ang Panginoon ay nagsalita kay Moises. Hindi ito panahon para sa pag-iyak o pagdarasal lamang. Ito ay panahon para sa pagkilos ayon sa kanyang utos. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit ka sumisigaw sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na sumulong." Ang utos ay malinaw, hindi sila dapat manatili sa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay nagbigay ang Panginoon ng konkretong tagubilin kay Moises. "Itaas mo ang iyong tungkod at iunat ang iyong kamay sa dagat upang mahati ang tubig." Ang layunin ay upang ang mga Israelita ay makadaan sa dagat sa tuyong lupa. Isang tila imposible na gawain, ngunit ito ang utos ng Diyos. Idinagdag ng Panginoon, "Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo upang hahabulin nila sila." Ang pagpapatigas ng puso ni Faraon at ng kanyang hukbo ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay malinaw. At magtatamo ako ng kaluwalhatian sa pamamagitan ni Faraon at ng kanyang buong hukbo sa pamamagitan ng kanyang mga karwahe at ng kanyang mga mangangabayo. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, malalaman ng mga Ehipsyo na siya ang Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay mahahayag sa buong mundo. Habang papalapit ang hukbo ng Ehipto, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ang anghel ng Diyos na naglalakbay sa harapan ng hukbo ng Israel ay lumipat at pumunta sa likuran nila. Ang haliging ulap din ay lumipat mula sa harapan at tumayo sa likuran nila. Ito ay pumuwesto sa pagitan ng hukbo ng Ehipto at ng Israel. Sa buong magdamag, ang ulap ay nagbigay ng kadiliman sa isang panig, ang panig ng mga Ehipsyo. Ngunit nagbigay ito ng liwanag sa kabilang panig, ang panig ng mga Israelita. Dahil dito, hindi nakalapit ang isang hukbo sa isa pa sa buong magdamag. Ang haliging ulap at apoy ay nagsilbing proteksyon at gabay. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. Sa buong magdamag, itinaboy ng Panginoon ang dagat pabalik sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silangan. Ang tubig ay naging tuyong lupa. Ang mga tubig ay nahati, lumikha ng isang daanan. At ang mga Israelita ay dumaan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Ang tubig ay naging pader sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Isipin ang eksena, milyon-milyong tao, kasama ang kanilang mga hayop at ari-arian, ay naglalakad sa ilalim ng dagat.
sa magkabilang gilid nila ay nakatayong pader ng tubig. Ito ay isang himala na nagpapakita ng ganap na kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. Ang dagat, na tila hadlang, ay naging daan ng kaligtasan. Ang pagtawid na ito ay hindi lamang isang pisikal na paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay isang simbolikong pagtawid mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan. Ito rin ay isang patunay sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Pinakawalan niya ang kanyang bayan at iniligtas sila mula sa kanilang mga kaaway. Ang kaganapang ito sa Dagat na Pula ay isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel. Ito ay patuloy na ginugunita bilang ang dakilang gawa ng pagliligtas ng Diyos. Ito ay nagpapakita na walang imposible sa Diyos. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon kung saan tila wala ng pag-asa, ang Diyos ay makakagawa ng paraan. Ang kwento ng pagtawid sa Dagat na Pula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos na nagligtas sa Israel noon ay siya ring Diyos na makapagliligtas sa atin ngayon.